Naisip mo na ba kung anong magiging mundo pagdating ng 2035? Hindi ito tanong para lang sa mga manunulat ng science fiction. Ito ay tanong para sa iyo at sa akin, para sa ating lahat. Ngayon, silipin natin ang malapit na kinabukasang yan. Pag-uusapan natin ang dwiento teknolohiyang kasalukuyan ng ginagawa at tiyak na lubos na magpapabago sa ating buhay sa loob ng 10 taon. At maniwala ka, ilan sa mga ito ay tiyak na bubulaga sa iyong imahinasyon. Napakabilis ng pag-asad ng teknolohiya. Ang dating tingin natin ay mahika lamang, ngayon ay hawak na natin sa ating mga bulsa. Ngunit ngayon, nakatayo tayo sa bingit ng sabay-sabay na revolusyon sa larangan ng artificial intelligence, bioteknolohiya at enerhiya. Kaya, halika't silipin natin kung ano nga ba ang naghihintay sa atin. Bawat isa sa mga teknolohiyang ito ay nakakabilib na mismo, tulad ng mga autonomous na sasakyan, pagpapagaling ng sakit sa pamamagitan ng pagbabago ng genes, at mga robot assistant. Pero, ang pinakamalaking pagbabago, ang tunay na nakamamangha, ay hindi nakasalalay sa isa lang sa mga ito, kundi kung paano sila magsasama-sama, lilikha ng isang malakas na synergy effect. Isipin nyo sandali, isang artificial intelligence ang magdidisenyo ng personal na gamot para sa iyo, batay sa iyong DNA. Ang mga sangkap nito, pinapalaki sa isang orbital station sa ilalim ng microgravity. Pagkatapos, isang robotic system sa ospital ang magsasagawa ng operasyon sa iyo at isang drone ang maghahatid ng lahat ng kailangan mo para sa paggaling diretso sa iyong pinto. Hindi na ito basta-basta lang na mga gadget. Ito ay isang buong bagong ecosystem ng buhay na nabubuo sa harap ng ating mga mata. Isang kinabukasan kung saan ang mga hangganan sa pagitan ng digital, pisikal at biolohikal na mundo ay tuluyang nabubura. Ang lahat ng 20 teknolohiyang ito ay hindi lang basta pagpapahusay. Ito ay mga fundamental na pagbabago na babago sa mismong kahulugan ng ating trabaho, kalusugan, komunikasyon, at pang-araw-araw na pamumuhay. Nabubuhay tayo sa pinakakapanapanabik na panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Salamat sa pagtutok ninyo sa video na ito hanggang sa dulo. Kung interesado kang sumilip sa hinaharap kasama namin, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang aming mga bagong video. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Alin sa mga teknolohiyang ito ang pinaka nakakabilib para sa inyo o marahil ay kinakatakutan pa nga? Isulat ang inyong opinyon sa comments sa ibaba at pag-usapan natin. Sa mga susunod na panahon, talagang laganap na ang generative AI. At kung iniisip ninyong ito'y patungkol lang sa mga chatbot na sumusulat ng teksto o sa AI na lumilikha ng mga larawan base sa inyong utos, maghanda kayong mamangha. Sa loob ng susunod na 10 taon, ang teknolohiyang ito ay tuluyan ng yayakap sa bawat aspeto ng ating buhay at magiging kasing pangkaraniwan na ng kuryente. Isipin na lamang, kayo ay isang programmer. Sa halip na gugulin ang mga oras sa pagsusulat ng code at paghahanap ng mga bug o error, ilalarawan ninyo na lamang ang inyong gawain gamit ang karaniwang wika, ang artificial intelligence na ang gagawa ng kumpleto at gumaganang code na kailangan na lang bahagyang ayusin. Ito ay magpapabilis sa pagbuo ng software at mga aplikasyon ng maraming ulit. Ngayon, isipin naman na kayo ay isang musikero. Makakagawa kayo ng mga kakaibang soundtrack sa pamamagitan lamang ng pagtukoy ng mood at estilo. O isang arkitekto na makakakuha ng daan-daang option sa disenyo ng isang gusali sa pamamagitan lamang ng paglalarawan ng konsepto nito. Ang generative AI ay hindi lang magiging simpleng kasangkapan, kundi isang ganap na kasosyo sa paglikha. Kukunin nito ang lahat ng paulit-ulit
at nakakapagod na gawain magpapalaya sa ating potensyal para sa tunay na dakilang ideya. Ito ang tunay na demokratisasyon ng pagkamalikhain at teknolohiya. At kumusta naman ang ating kalusugan? Alam nating lahat ang nakakakabang pakiramdam habang naghihintay ng resulta ng mga tests o medikal na pagsusuri. Sa nalalapit na panahon, ang paghihintay na ito ay maaaring lumiit na lang sa ilang minuto at ang katumpakan ng mga diagnosis ay lubos na tataas. Ito ay posible sa tulong ng AI-powered diagnostics. Isipin ninyo ang isang artificial intelligence na nakapag-analisa ng milyon-milyong X-ray, MRI, at CT scans mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sinanay ito upang makita ang pinakamaliit na pagbabago o abnormalidad na maaaring hindi mapansin ng mata ng tao dahil sa pagod o kakulangan ng karanasan. Nangangahulugan ito na ang mga mapanganib na sakit tulad ng cancer ay matutuklasan sa pinakaunang yugto pa lang. Sa yugtong ito, kung saan ang paggamot ay pinakaepektibo at mas madali, ang artificial intelligence ay kayang makita ang napakaliit na tumor, kasing laki lang ng ilang pixels sa isang scan at agad na magbibigay ng alerto sa doktor na itinuturo ang posibleng banta na may mataas na antas ng katumpakan. At hindi nito papalitan ang mga doktor. Sa halip, magbibigay ito sa kanila ng isang napakalakas na kagamitan na tutulong sa kanila na gumawa ng mas tumpak at mas mabilis na desisyon. Ang doktor ay makakatanggap hindi lang ng ordinaryong scan, kundi isang scan na may detalyadong pagsusuri at may markang mga lugar na may potensyal na panganib. Ito ay radikal na magbabago sa larangan ng medisina. Ililipat ang pagtutok mula sa paggamot patungo sa maagang pag-iwas at pagtuklas. Ngayon, saksihan natin ang isang bagay na tuluyang magpapabago sa tanawin ng ating mga syudad. Humanda na sa panahon ng ganap na autonomong transportasyon. At hindi natin pinag-uusapan ang mga sistema lang na nagpapanatili sa sasakyan sa sarili nitong linya sa kalsada. Ang tinutukoy natin ay ang ikalima at pinakamataas na antas ng autopilot. Ito ang mga sasakyan kung saan ang manibela at pedal ay magiging opsyon na lang or baka tuluyan ng mawala. Ang loob ng sasakyan ay magiging isang mobile office o isang komportabling sala na may gulong. Isipin, sumakay ka lang sa sasakyan, sabihin kung saan ang destinasyon mo at malaya mong magagawa ang gusto mo. Magtrabaho, manood ng pelikula, o matulog pa nga. Ang sasakyan mo mismo ang maghahatid sa iyo sa pupuntahan mo habang nakikipag-ugnayan sa libu-libong iba pang sasakyan sa kalsada. Ang pag-uusap-usap na ito ng mga sasakyan ang susi sa paglutas ng pangunahing problema ng mga syudad. Maaaring maging kasaysayan na lang ang mga traffic jam. Gagalaw ang mga sasakyan na parang isang-iisang organismo na maayos na umaagos, nag-o-optimize ng daloy ng trapiko at nag-aalis ng mga pagkakamali ng tao na siya namang sanhi ng karamihan sa mga traffic jam at aksidente. Hindi lang mga personal na sasakyan ang maaapektuhan nito. Ang mga autonomong truck ay magdadala ng revolusyon sa larangan ng logistic. Samantala, ang mga walang driver na bus at taxi ay gagawing napakadali at abot kaya ang pampublikong transportasyon na magagamit 24/7. Naaalala nyo pa ba yung pakiramdam kapag naghihintay ng courier? Yung sikat na delivery window na mula 9:09 ng umaga hanggang 6:00 ng gabi, malapit na nating alalahanin, yan nang may ngiti tulad ng pag-alala natin sa mga floppy disk or cassette player. Dahil ang pizza mo, yung bagong libro o yung parsela mula sa marketplace ay literal na bababa mula sa langit. Isipin nyo ang isa pang eksena.
Maririnig nyo ang mahinang ugong sa labas ng inyong bintana at pagkatapos ng ilang sandali, isang maliit na drone ang dahan-dahang magbababa ng inyong order gamit ang kable, direkta sa inyong balkonahe o sa damuhan sa harap ng inyong bahay. Walang tawag, walang text na papunta na ako, 15 minuto na lang. Lahat mabilis at tumpak. At sa mga sidewalk, makikita niyong naglalakad ang maliliit na robot courier, matalinong umiiwas sa mga tao. Ang mga yan ay 6 na gulong na kahon na naghahatid ng mainit na tanghalian mula sa kapitbahay na kainan o ng isang supot ng groceries mula sa pinakamalapit na tindahan. Ito ang solusyon sa problema ng last mile, ang pinakamahal at pinakamahirap na yugto ng paghahatid. Ito ay isang ganap na pagbabago sa urban logistics na magpapabilis sa paghahatid, gagawin itong mas mura at available sa lahat ng oras. Mas magiging on-demand ang ating mundo. E paano kung kailangan mong marating ang kabilang dulo ng lungsod ng mabilis? Sa mga panahong bawat minuto ay mahalaga, pero nakatigil ka sa matinding traffic, hindi magtatagal. Sa ganitong sitwasyon, titingin lang tayo sa itaas. Salubungin ang mga urban air taxi o sa tawag ng mga eksperto, EVTOL. Ito ay maliliit at ganap na dikuryenteng sasakyang lumilipad, na kayang lumipad at lumapag ng patayo, tulad ng mga helicopter. Ang maganda pa, halos walang ingay ang mga ito. Kalimutan na ang ingay ng mga propeller sa itaas. Gagawin ng teknolohiya ng hinaharap na tahimik at eco-friendly ang transportasyong panghimpapawid. Isipin mo, tatawag ka lang ng air taxi gamit ang app sa iyong smartphone. Aakyat ka sa bubong ng pinakamalapit na business center sa isang espesyal na landing area at pagkalipas ng 15 minuto, nasa kabilang dulo ka na ng lungsod, nakaiwas sa lahat ng trapik sa lupa. Hindi na lang ito sa mga pelikula. Daan-daang kumpanya sa buong mundo ang nagtetesting na ng kanilang mga prototype at gumagawa ng infrastruktura para sa mga unang ruta. Ang langit sa itaas ng mga megacity ay magiging bagong network ng mga kalsada, bagong daluyan ng trapiko sa ere. Ito ay ganap na magpapabago sa ating pagtingin sa mga hangganan ng syudad at sa oras na ginugugol natin sa biyahe. Muling silipin natin ang mundo ng medisina. Ngunit sa pagkakataong ito, dudukitin natin ito sa pinakamalalim at pinakapersonal na antas. Sa kasalukuyan, kapag tayo ay nagkakasakit, karaniwan tayong niresetahan ng mga gamot na inilaan para sa average na pasyente. Ngunit, hindi ba't magkakaiba tayong lahat? Ang ating genetic code, pamumuhay, at microbiome sa bituka, lahat ng ito ay natatangi. At ang gamot na perpektong akma sa isa ay maaaring walang silbi o mapaminsala pa nga sa iba. Sa susunod na 10 taon, ang medisina ay lilipat mula sa isang pangkalahatang pamamaraan tungo sa isang sobrang personalized na paggamot. Isipin na bago magreseta ng paggamot, gagawin ng doktor ang kumpletong genome sequencing at pagsusuri ng iyong metabolismo. Pagkatapos, susuriin ng artificial intelligence ang trilyong data points na ito at lilikha ng isang personal na plano ng paggamot para sa iyo. Hindi lang ito pipili ng gamot mula sa isang listahan, kundi tutukoy din ito ng eksaktong dosis at kombinasyon ng mga gamot na magiging pinakamabisa para sa iyong katawan. At sa ilang pagkakataon, ang gamot ay gagawin mula sa simula, partikular para sa iyong natatanging biyolohiya. Ito ang bagong panahon kung saan hindi sakit ang ginagamot natin, kundi ang mismong tao. Ang katumpakan at bisa ng ganitong uri ng medisina ay hindi mapapantayan, mas mataas kaysa sa lahat ng mayroon tayo ngayon. Dadako tayo ngayon sa isa pang tunay na revolusyonaryong pagtuklas.
Paano kung hindi lang natin kayang gamutin ang mga sakit, kundi itama ang kanilang ugat sa pinakapundamental na antas, sa antas ng ating genetic code? Pinag-uusapan natin dito ang therapy na gumagamit ng CRISPR. Isipin ninyo ang DNA bilang isang napakalaking libro ng instruksyon kung paano buuin at panatilihin ang ating katawan. Minsan, may mga pagkakamali sa librong ito, mga genetic mutation na nagdudulot ng malubhang sakit na namamana. Ang CRISPR ay parang isang napakatumpak na molekular na gunting at editor sa isa. Nagagawa ng teknolohiyang ito na hanapin ng mga siyentipiko ang partikular na pagkakamali sa bilyon-bilyong letra ng ating genome, maingat itong putulin at palitan ng tamang bahagi ng code. Ibig sabihin nito, ang mga sakit na dati ay itinuturing na panghabambuhay na kaparusahan tulad ng sickle cell anemia, cystic fibrosis, o ilang forma ng namamanang pagkabulag ay posibleng malunasan. Hindi lang basta patigilin ang mga sintomas, kundi ganap na itama ang mismong ugat ng problema. Ito ay paglipat mula sa patuloy na pakikipaglaban sa sakit tungo sa minsanang at pangmatagalang pag-aalis nito. Paano naman ang pagkain? Hindi lang ang ating kalusugan ang babaguhin ng teknolohiya, kundi maging ang laman ng ating plato. At dito, naghihintay sa atin ang isang tunay na revolusyong gastronomiko, ang cultured meat. Hindi, hindi ito soy burger o anumang plant-based na kapalit. Ito ay tunay na karne, manok, baka, baboy na pinatubo sa laboratorio mula sa mismong cells ng hayop. Ganito ang proseso. Kinukuha mula sa isang hayop ang isang maliit at hindi masakit na sample ng cells. Pagkatapos, ang mga cells na ito ay inilalagay sa isang espesyal na nutrient-rich medium sa loob ng isang bioreactor. Dito, ginagawa nila ang dapat nilang gawin sa katawan. Lumalaki at dumarami na bumubuo ng muscle tissue. Sa madaling salita, isang tunay na steak. Bakit ito kailangan? Una, ito ay etikal. Walang hayop ang masasaktan o magdurusa. Pangalawa, napakakalikasan friendly nito. Sa paggawa ng ganitong karne, kailangan lang ng 70% na mas kaunting lupa at tubig at mas kaunting greenhouse gases ang ibinubuga. At pangatlo, ito ay ligtas. Ang karne ay pinatutubo sa sterile na kondisyon, walang antibiotics o growth hormones. Sa susunod na 10 taon, magiging available na ito sa mga supermarket na nag-aalok sa atin ng pamilyar na lasa ng walang karaniwang kompromiso. Ngayon, pag-usapan natin ang bagong paraan ng pagtingin sa mundo. Sa kasalukuyan, para makakuha tayo ng digital na impormasyon, palagi tayong nakatingin sa mga screen, sa smartphones, computers, at watches. Madalas tayong naiistorbo mula sa totoong mundo para tingnan ang digital na mundo. Pero, paano kung isipin natin na nawala ang screen o mas tamang sabihin, naging invisible ito at lumipat ng direkta sa iyong salamin? Ang pinag-uusapan natin ay augmented reality, pero hindi sa mga malalaking helmet, kundi sa magaan at istilong salamin na halos hindi mo na makikilala mula sa ordinaryong salamin. Ito ay teknolohiya na naglalagay ng kapaki-pakinabang na digital na impormasyon direkta sa mga bagay sa totoong mundo. Halimbawa, naglalakad ka sa isang hindi pamilyar na syudad at isang araw para sa nabigasyon ang lilitaw mismo sa simento sa harap mo na nagpapakita kung saan ka liliko. Titingnan mo ang isang makasaysayang gusali at sa tabi nito ay may lalabas na maikling impormasyon tungkol sa arkitekto nito. Sa tindahan, itutuon mo ang iyong tingin sa isang produkto at makikita mo ang mga sangkap at reviews nito. Pero ang pinaka hindi ka panipaniwala ay ang komunikasyon. Kausapin mo ang isang dayuhan at ang kanyang mga salita ay lilitaw sa harap ng iyong mga mata bilang mga subtitle sa iyong sariling wika.
Ito ay isang fundamental na pagbabago mula sa patuloy na paglilipat ng atensyon sa pagitan ng screen at realidad, patungo sa kanilang buo at walang putol na pagsasama. Umakbang tayo ng isa pa patungo sa hinaharap ng interaksyon. Natutunan na nating kontrolin ang teknolohiya gamit ang boses, kumpas ng kamay, at pagdampi. Ang susunod na hamon ay ang pagkontrol gamit ang kapangyarihan ng ating isip. At hindi ito katang-isip lamang, kundi isang larangang aktibong umuunlad, ang tinatawag na Brain-Computer Interfaces o BCI. Isipin ninyo, isang manipis, halos hindi mahalatang headband sa inyong ulo o kaya'y isang napakaliit na implant na kayang basahin ang electrical activity ng inyong utak. Matututo itong kilalanin ang bawat intensyon ninyo. Kung sa isip pa lamang ay nais ninyong buksan ang ilaw, sisindi na ito. Kung nais ninyong mag-type ng text, lilitaw na ang mga letra sa screen. Sa simula, malaking tulong ang teknolohiyang ito sa mga taong may paralysis at iba pang malubhang karamdaman. Ibabalik nito ang kanilang kakayahang makipag-ugnayan at makipag-interaksyon sa mundo. Ngunit sa paglipas ng panahon, magiging abot kamay na para sa lahat ang mga bersyon nito para sa pang-araw-araw na paggamit. Magbubukas ito ng mga hindi pangkaraniwan at malawak na posibilidad, mula sa pagkontrol ng mga drone gamit ang isip habang naglalaro ng video game, hanggang sa tahimik na pakikipag-ugnayan sa maingay na lugar. Sa ganitong paraan, iisipin mo lang ang mensahe sa iyong kausap at lilitaw na ito sa kanyang AR glasses. Ito ang pinakadirekta at pinaka-intuitive na paraan ng pakikipag-ugnayan sa teknolohiya na kayang nating isipin. Ang lahat ng digital na kapangyarihang ito, mula sa artificial intelligence hanggang sa augmented reality, ay nangangailangan ng napakalaking kapasidad sa pagproseso. Ang mga gawaing ipinapasa natin sa teknolohiya ay nagiging napakakomplikado na kahit ang pinakamakapangyarihang supercomputer sa kasalukuyan ay hindi na kayang tugunan. Dito na pumapasok ang mga quantum computer. Ang isang ordinaryong computer ay gumagana gamit ang mga bit na maaaring maging 0 o 1. Samantala, ang isang quantum computer ay gumagamit ng mga qubit na, salamat sa mga batas ng quantum mechanics, ay maaaring maging 0 at 1 ng sabay-sabay. Nagbibigay ito sa kanila ng kakayahang magproseso ng malawak na dami ng impormasyon ng magkasabay. Sa susunod na 10 taon, ang quantum computing ay inaasahang lalabas na sa mga sikretong laboratorio. Ano ang maidudulot nito sa atin sa praktikal na paraan? Halimbawa, ang paglikha ng mga bagong gamot. Kayang imodelo ng quantum computer ang interaksyon ng mga molecule ng may di kapani-paniwalang katumpakan at matukoy ang perpektong compound para labanan ang isang virus. Makakabuo rin ito ng napakatibay at napakagaang materyales para sa abyasyon o kaya'y makalikha ng mga bagong catalyst para sa mas epektibong paggawa ng enerhiya. Ito ay isang kasangkapan na makapagbibigay solusyon sa mga problemang matagal ng inakala ng sangkatauhan na imposible ng lutasin. Para tuloy-tuloy at walang aberya ang paggana ng lahat ng kamanghamanghang teknolohiyang ito, kailangan nila ng bagong henerasyon ng koneksyon. Isipin ang isang mundo kung saan bilyon-bilyong device, mula sa mga self-driving na sasakyan at drone hanggang sa maliliit na sensor at augmented reality AR glasses, ay nagpapalitan ng datos ng real time. Ang mga 5G network na kasalukuyang ipinapakalat ay hindi lang sapat para sa ganitong dami ng datos. Kailangan natin ng susunod na antas, ang 6G network. Ano ang 6G? Hindi lang ito basta mas mabilis kaysa 5G. Ito ay isang malaking pagtalon sa ibang antas. Ang bilis nito ay hindi nasusukatin sa gigabits, kundi sa terabits kada segundo.
daan-daang beses na mas mabilis. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang halos walang pagkaantala na nasa antas na ng microsecond sa signal. Ano ang ibig sabihin nito sa praktika? Ang isang siruhano sa New York ay kayang kontrolin ang isang robot at magsagawa ng komplikadong operasyon sa isang pasyente sa Tokyo na parang magkasama lang sila sa iisang silid nang walang anumang pagkaantala. Ang buong pabrika na may libo-libong robot ay gagana bilang isang organismo na magsisinkronisa ng may pambihirang katumpakan. At ang iyong karanasan sa augmented at virtual reality ay magiging ganap na hindi na mapaghihiwalay sa totoong buhay. Ang mundo ay magiging tunay na konektado, agaran at mabilis tumugon. Paano naman kaya ang Internet of Things mismo? Ngayon, pinag-uusapan natin ang mga smartwatch, smart refrigerator at smart home. Pero, paano kung ang lahat ng nasa paligid natin ay maging matalino? Bawat puno, bawat metro, kwadrado ng bukid, bawat ladrilyo sa pader ng gusali. Posible ito dahil sa teknolohiyang tinatawag na smart dust. Isipin nyo ang isang kumpol ng napakaliit, halos hindi nakikita ng mata ng mga sensor. Bawat sensor ay isang kumpletong computer na kasing liit ng butil ng buhangin, nilagyan ng mga sensor, sariling power system, at wireless connectivity. Pwede itong iwisik kahit saan, parang alikabok. Halimbawa, pwedeng iwisik ito ng isang magsasaka sa kanyang bukid para makakuha ng real-time na impormasyon tungkol sa moisture ng lupa, temperatura, at kalusugan ng bawat halaman. Sa mga lungsod naman, magagamit ito para i-monitor ang kalidad ng hangin sa bawat sulok. At sa medisina, pwede itong ipasok sa daluyan ng dugo para hanapin at matukoy ang cancer cells sa pinakaunang yugto. Ito ang teknolohiyang magbibigay daan sa atin na makagawa ng kumpletong digital copy, isang nga sa digital twin ng ating mundo. At pamahalaan ito ng may katumpakan na hindi pa natin nakita dati. Pagdating sa konstruksyon, sa loob ng libu-libong taon, pare-pareho pa rin ang paraan natin ng pagtatayo ng mga bahay. Tisa-tisa, block, mahaba, magastos, at matrabaho ang prosesong ito. Pero sa malapit na hinaharap, sadyang magbabago ang tanawin ng konstruksyon. Ang 3D printing ng mga gusali ang magiging susunod na malawakang teknolohiya. Isipin ninyo ang isang dambuhalang printer na pangkonstruksyon na gumagala sa lugar at patong-patong na nililimbag ang mga pader ng bahay gamit ang espesyal na konkreto. Kaya nitong gumawa ng mga komplikadong disenyo at formang arkitektural na imposibleng gawin o napakamahal gamit ang tradisyonal na pamamaraan. At ang pinakamahalaga, ang bilis. Ang isang maliit na bahay ay kayang i-print sa loob lang ng wala pang isang araw at ang isang buong residential area sa loob ng ilang linggo. Dahil dito, mas magiging abot kaya ang pabahay para sa marami. Pero, hindi lang sa konkreto magtatapos ang paggamit ng teknolohiyang ito. Sa parehong paraan, kasalukuyan ng nagpiprint ang mga siyentista ng mga buhay na tisyu. Sa susunod na 10 taon, makikita natin ang 3D printing ng kumpletong organo para sa transplantasyon. Isipin ninyo, ang isang pasyente na nangangailangan ng bagong bato ay hindi na kailangang maghintay ng matagal na taon para sa isang donor. Kukunin lang ng mga doktor ang sarili niyang mga selula at ipiprint ang isang bago, perpektong angkop na organo para sa kanya na hindi tatanggihan ng kanyang katawan. Ito ang katapusan ng mahahabang pila para sa transplantasyon at simula ng isang bagong panahon sa regenerative medicine. Ngayon, pag-usapan natin ang konstruksyon. Sa libu-libong taon, iisa lang halos ang paraan natin ng pagtatayo ng mga bahay, tisa sa tisa o block sa block. Isa itong mahaba, magastos,
at nakakapagod na proseso. Pero sa darating na panahon, malaki ang magiging pagbabago sa mga lugar ng konstruksyon. Magiging karaniwan na ang 3D printing ng mga gusali. Isipin ninyo ang isang dambuhalang construction printer na gumagalaw sa lugar ng konstruksyon at pa-layer-layer na nililimbag ang mga dingding ng bahay gamit ang espesyal na semento. Kaya nitong gumawa ng mga komplikadong disenyo na imposibleng gawin o napakamahal kung tradisyonal na paraan ang gagamitin. At ang pinakamahalaga rito ay ang bilis. Ang isang maliit na bahay ay kayang i-print ng wala pang isang araw, habang ang isang buong komunidad ng mga tirahan ay kaya sa loob lang ng ilang linggo. Dahil dito, mas magiging abot kaya ang pabahay. Ngunit hindi lang sa semento limitado ang teknolohiyang ito. Gayun din, kasalukuyan ng ginagawa ng mga siyentista ang pagpiprint ng mga buhay na tissue. Sa susunod na 10 taon, makikita na natin ang 3D printing ng kumpletong organo para sa transplant. Isipin ninyo, ang isang pasyente na nangangailangan ng bagong bato ay hindi na kailangang maghintay ng matagal para sa donor. Kukunin lang ng mga doktor ang sarili niyang mga selula at ipiprintan siya ng bagong organo na perpektong tugma at hindi tatanggihan ng kanyang katawan. Ito ang katapusan ng mahabang pila para sa transplant at simula ng bagong yugto sa regenerative medicine. Ngayon, tumingin tayo sa itaas, lampas sa mga ulap. Malapit nang matapos ang panahon kung kailan ang kalawakan ay bukas lang sa mga superpower na bansa. Naghihintay sa atin ang isang tunay na pagdami ng mga komersyal na istasyon sa kalawakan. At hindi lang ito magiging mga laboratorio para sa agham tulad ng International Space Station o ISS. Isipin ninyo ang mga hotel sa orbit kung saan ang mga turista ay maaaring magbakasyon habang pinagmamasdan ang Earth mula sa bintana. O kaya naman, mga pasilidad sa paggawa kung saan sa ilalim ng kondisyon ng microgravity ay gagawa ng mga natatanging materialis na hindi kayang likhain sa Earth. Halimbawa, perpektong kristal para sa electronics o mga ultra-pure na alloy. Ang orbit ay magiging isang bagong sona ng ekonomiya. Ang mga kumpanya ay maglulunsad ng kanilang sariling mga module na bubuo ng buong orbital na mga lungsod istasyon. Bubuksan nito ang daan para sa susunod na hakbang, ang pagtuklas at pagkolonisa ng buwan at Mars. Dahil ang mga komersyal na istasyong ito mismo ang magiging mga transit hub, mga base para sa pagpapakarga ng gasolina at mga gawaan ng barko para sa mga interplanetang sasakyang pangkalawakan. Nasa bingit tayo ng pagbabago ng sangkatauhan mula sa isang species na nabubuhay sa isang planeta patungo sa isang tunay na interplanetang species. Ang lahat ng teknolohikal na pag-unlad na ito, mula sa electric vehicles hanggang sa pandaigdigang network ng mga gadget, ay nangangailangan ng isang mahalagang mapagkukunan, ang enerhiya, o mas tumpak, isang epektibong paraan para maimbak ito. Ang kasalukuyang lithium-ion batteries ay malapit nang maabot ang kanilang limitasyon at dito papasok ang isang tunay na revolusyon, ang mga baterya ng bagong henerasyon. Una sa lahat, ito ang solid-state batteries. Dito, ang likidong, madaling magliyab na electrolyte ay pinalitan ng solidong material. Ano ang mga pakinabang nito? Una, kaligtasan. Hindi sila bumubukol at hindi madaling magliyab. Pangalawa, mas mataas na energy density. Sa parehong volume, kayang maglaman ng doble o triple pang karga. Ano ang ibig sabihin nito sa praktikal na buhay? Isang electric car na kayang bumiyahe ng hindi 500 kundi 500 kilometro sa isang singil lamang. At ang pag-charge hanggang 80% ay hindi na aabutin ng kalahating oras, kundi 10 minuto lamang, kasing bilis ng pagpapapag gasolina
ng ordinaryong kotse, mga smartphone na umaabot ng 1 linggo nang walang recharge. At syempre, susi rin ito sa matatag na green energy na nagbibigay daan para epektibong maimbak ang enerhiya mula sa solar panels at wind turbines. Ito ay isang tahimik na revolusyon na makakaapekto sa halos bawat gadget at device sa ating buhay. Ang pagkain ay isa sa mga pangunahing suliranin ng lumalaking populasyon ng mundo. Ang tradisyonal na agrikultura ay nangangailangan ng malalawak na lupain na uuwi sa pagpuputol ng puno sa kagubatan, gumagamit ng napakaraming tubig at nilalaso ng lupa ng mga pestisidyo. Pero paano kung ang isang farm ay pwedeng itayo mismo sa gitna ng syudad at hindi lang basta pahalang kundi patayo? Dito pumapasok ang konsepto ng malalaking vertical farms. Isipin ninyo, isang skyscraper kung saan sa bawat palapag sa ilalim ng perpektong LED lighting ay may mga taniman ng sariwang gulay, halaman at berry sa mga istante. Lumalaki ang mga ito sa mga hydroponic o aeroponic system, kumukuha ng sustansya mula sa solusyon, hindi mula sa lupa. Ang ganitong uri ng farm ay gumagamit ng 95% na mas kaunting tubig kumpara sa tradisyonal. Protektado rin ito sa mga peste kaya hindi na kailangan ng pestisidyo. Maaari itong anihin sa buong taon, anuman ang panahon. At ang pinakamahalaga, hindi na kailangang iluwas pa ang mga produkto ng daan-daang kilometro. Narito na, sariwang strawberry na tinanim at inaani mismo sa malapit sa inyong bahay. Ito ang solusyon para mapakain ang lumalaking syudad ng sariwa, malusog, at environment-friendly na pagkain. Matagal na tayong sanay sa mga robot sa pabrika, yaong malalaking braso na mekanikal na gumagawa ng paulit-ulit na gawain. Ngunit, di magtatagal, papasok na ang mga robot sa ating pang-araw-araw na buhay at hindi na sila magmumukhang mga pang-industriyang makina, kundi parang tao. Ang tinutukoy natin ay mga robot na hugis-tao o tinatawag na humanoid. Bakit kailangan nila ng anyong tao? Simple lang, dahil ang buong mundo natin, mula sa hawakan ng pinto hanggang sa mga kagamitan, ay ginawa para sa mga tao. Ang isang robot na may 2 kamay at 2 paa ay madaling makakapag-integrate sa ating kapaligiran nang hindi na kailangang baguhin ang lahat. Isipin ninyo ang isang robot na tumutulong sa mga nurse sa ospital, nagdadala ng mga kagamitan, nag-aalaga sa mga pasyente, o kaya naman isang robot na katulong sa bodega na maayos na nag-aayos ng mga paninda. At sa hinaharap, pati robot na tumutulong sa inyo sa bahay, naghuhugas ng pinggan, naglilinis, at nag-aayos ng mga pinamili. Dahil sa mga pagsulong sa artificial intelligence, kaya nilang matuto ng mga bagong gawain sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa tao. Ang kanilang malawakang paglitaw ay magpasan ng mabibigat na pisikal at paulit-ulit na trabaho na magbibigay ng mas maraming oras sa tao para sa mas komplikado, malikhain at sosyal na gawain. Ito ay isang bagong panahon ng automasyon na hindi lamang sa mga pabrika makikita, kundi pati na rin sa bawat tahanan. At sa wakas, heto na ang solusyon sa mga bagay na kayang kumpunihin ng sarili. Ilang beses mo nang nahulog ang iyong telepono at kinilabutan sa nakita mong basag sa screen? O napansin mo na ba ang gasgas sa pintura ng kotse mo? Sa hindi kalayuan, ang mga ganitong maliliit na pinsala ay hindi na magiging problema dahil darating na sa ating buhay ang mga materyales na kusang umaayos. Isipin mo ang isang uri ng polymer or plastik na may nakapaloob na maliliit na kapsula. Ang mga kapsulang ito ay naglalaman ng isang espesyal na pandikit. Kapag nagkaroon ng lamat o basag ang material, agad na pumuputok ang mga kapsula sa apektadong bahagi at inilalabas ang laman nitong pandikit.
Pinupuno ng pandikit na ito ang pinsala at tumitigas, dahilan para gumaling ang material na halos walang bakas. Ang teknolohiyang ito ay may napakaraming posibleng gamit. Isang screen ng smartphone na kusang humihilom o nawawala ang mga gasgas sa loob lamang ng ilang oras. Pintura ng sasakyan na kayang kumpunihin ang sarili pagkatapos magkaroon ng maliliit na galos. Semento sa daan o gusali na kusang bumabara sa maliliit na bitak na pumipigil sa mas malaking pinsala. Ito ay isang revolusyonaryong paraan ng paggawa ng mga bagay na hango sa mga prinsipyo ng kalikasan mismo. Magiging mas matibay ang ating mga kagamitan at mas makakatipid tayo sa paggastos, sa pag-aayos at pagpapalit ng mga ito. Ang bawat isa sa mga teknolohiyang ito ay nakakabilib na sa sarili lang nila, tulad ng mga autonomong sasakyan, paggamot sa sakit sa antas ng gene, at mga robot na katulong. Pero ang pinakamalaking pagbabago, ang pinakakagulat-gulat na aspeto ay hindi ang isa sa mga ito, kundi kung paano sila magtutulungan at lilikha ng sinerhiya. Isipin nyo lang, kahit sandali, artificial intelligence na bumubuo ng personal na gamot para sa iyo, batay sa iyong DNA. Ang mga sangkap nito ay pinapalago sa isang orbital station sa ilalim ng microgravity. Pagkatapos, isang robotic system sa ospital ang gagawa ng iyong pamamaraan at isang drone naman ang maghahatid ng lahat ng kailangan mo para sa paggaling, diretso sa iyong pinto. Hindi ito mga hiwalay na gadget. Ito ay isang buong bagong ekosistema ng buhay na nabubuo sa harap ng ating mga mata. Ang kinabukasan kung saan ang mga hangganan sa pagitan ng digital, pisikal at biolohikal na mundo ay tuluyang naglalaho. Ang lahat ng 20 teknolohiyang ito ay hindi lang basta pagpapabuti. Ito ay mga fundamental na pagbabago na magpapalit sa mismong esensya ng ating trabaho, kalusugan, pakikipag-ugnayan at pang-araw-araw na buhay. Nabubuhay tayo sa pinakakapanapanabik na panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging interesante sa inyo na silipin ang kinabukasan kasama namin, mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong video. Ngayon, may katanungan ako para sa inyo. Alin sa mga teknolohiyang ito ang pinakakinabiliban ninyo o marahil ay nakakatakot pa? Isulat ang inyong opinyon sa mga komento. Pag-usapan natin